Naging trending yung second to the last game ng Lakers sa preseason. So gatasan ko na lang din to kasi wala na rin akong panggatas kahit mga lalaki pa to. Mukhang may mapapalitan sa rotation ng Lakers dahil pinaulanan ng 3-point shot ni Dalton Knecht ang Phoenix Suns na 8 3-point shot ang ginawa niya doon, yung isa pa harap-harapan pa kay Bol Bol. Sure ball pa yung mga tira ni Dalton. 25 points sa later part ng quarter hanggang overtime. Kasama pa doon ang 20 straight points. May total si Dalton na 35 points, 7 rebounds, 2 steals, 2 blocks, 10 out of 8 sa field at 8 out of 13 sa 3-point area. Pang regular season stats sana yon, kaso hindi kasama sa record dahil preseason pa lang. Sinabi na rin ni AD at ni Lebron na si Dalton na mag-take over ng game para sa Lakers. Bakit hindi si Bronny? Baka magtampo. Hindi rin bagito si Knecht, kaya nga si Bol Bol na nagbabantay sa kanya dahil ball in na rin kasi siya. Parang first time ulit ng Lakers na nakakita ng rookie sa kanilang lineup na sumasabay kay Lebron at kay AD. Parang Austin Reeves dati. Kaya ako sinabing merong mapapalitan sa rotation ng Lakers dahil si Jared Vanderbilt hindi makakapaglaro sa Lakers para sa opening day or opening week dahil sa injury. Nag-a-average si Dalton ng 25 minutes na mayroong 14 points, 4 rebounds, 2 assists, 1 steal per game. Magkaiba ng position si Bando at si Knecht, pero yung minutes distribution sa Lakers. Ang nasa starting unit ng Lakers si D'Lo at si Austin Reeves. 3 or 4 nila si Hachimura. May susunod pa doon na isang pick dati ng Lakers na nakalimutan ata nilang i-develop, si Jalen Hood-Schifino. Ang taas pa na expectation sa kanya last year. Kaya ang daming meaning or memes para sa picture na to. Yung nasa kanan sabi, mati-trade ako dahil sa'yo. Yung nasa kaliwa naman, safe ako sa trade. Dahil may Dalton na ang LA, mahihirapan tuloy siyang ilagay sa rotation ng Lakers. Pwede na di umanong i-trade ng LA si Max Christie, Jalen Hood-Schifino at si Cam Reddish or meron pang isasama para makakuha ng ibang player na pwedeng ilagay sa lineup. Sa trade, naka-restrict pa si Christie. Si Dalton naman steady mula Summer League until preseason hanggang pumasok pa yung regular season na kung magtutuloy-tuloy yun. Pwede pa siyang pumasok na maging replacement ni Austin Reeves sa starting unit kung si Austin Reeves, example na lang, magkaroon ng injury. Kailangan kasing i-expedite yung transition ni Dalton papunta sa Lakers rotation. Kakasabi lang ni Redick nung nakaraan na hindi sumusunod yung ibang players ng Lakers sa mga play niya. Pero dahil sa panalo nila, sinabi naman ni Redick na project player niya si Dalton Knecht. Dahil nung nag-aaral pa siya sa Duke, meron siya nung thesis na ginawa about sa hot hand theory na laging dinidibang paulit-ulit sa NBA. Ang theory kasi niya may certain spot ang player kung saan siya makakascore ng madami. Binabase din niya sa stats kung saan pupunta ang player para umiscore. So ganun ang ginagawa kasi ni Redick na style ngayon sa Lakers. Pero naagaw pa rin ni Bronny James ang spotlight kay Dalton. Tinotroll siya ngayon ng mga fans online na mahirap i-process na ibablock siya ni Kevin Durant. Bakit daw Uncle KD? Hindi nila inaasahan na makikita ang ganung play. Imbes kasi nabigyan ng welcome to NBA ni Kevin Durant si Bronny, siya ang na-welcome ulit. Sinubukang i-block ni Kevin Durant yung dunk attempt sana ni Bronny, kaso natawagan siya ng foul. Challenge agad yun ni Coach Mike Budenholzer, kaso unsuccessful. Parang clean block naman kay KD dahil papasok pa rin, natatamaan talaga niya yung katawan ni Bronny James. Ang laki din ng kamay ni Kevin Durant. Sa pagitan pa ni Bronny at ni Jalen Hood-Schifino, para mas pipiliin ko pa si Bronny. At least nakakapagdala ng fans sa arena at nagagatasan din sa content kahit lalaki pa siya. Natawagan pa si Bronny ng flagrant foul at naging mixed reaction ang mga fans. Kaya nga na-steal niya yung spotlight pa rin kay Dalton Knecht na sobrang lambot na di umano ng tawagan sa NBA ngayon na paano tatawagan ng flagrant foul yung ginawa ni Bronny. Sa iba naman, tinawag na dangerous move yung ginawa ni Bronny James sa isang player ng Suns. Yung iba nagtataka kung bakit daw flagrant foul yun. Sila sabi kasing non-basketball move yung ginawa ni Bronny. Airborne na yung player, nasa ere na. Parang sinahod pa niya. Kumbaga, umiwas man si Bronny na i-challenge yung tira sa player ng Suns, kaso andun siya sa landing spot. Para nangyari dati kay Vince Carter at sa legend ng Warriors na si Patrick McCaw. Umiwas na si Vince, kaso dahil nasa landing spot siya ni Patrick McCaw, nagresulta yon sa injury dahil nag-alangan yung bagsak niya.